Welcome back to my channel, Apollo Manlawe. Sa video na ito, titingnan natin yung interview ni RDR kay Senator Marcoleta. Kasi marami na kasing paratang kay Sen Marcoleta. Tinawag siyang Chinador, pinabili daw niya ang Pilipinas, kahit ano pa mang bintang sa kanya. Pero dapat din kasi napakinggan talaga si Senator Marcoleta, dahil para sa akin may punto yung sinasabi niya. Hindi ibig sabihin na kilala natin na West Philippine Sea yung lugar na yon. Yun din ba ang pagkilala ng international community sa lugar na yon? Ang China nga lang, hindi nila kinikilalang West Philippine Sea yun. Kasi ang nakalagay sa mapa, hindi ko na sabihin, kayo na ang magtingin. So, panoorin natin itong interview ni RDR kay Sen Marcoleta para marinig ninyo. Ako po ay isa sa mga masugid na taga-subaybay ng issue na ito. Chinador, tinatawag po kayo ngayon ng marami na Chinador. Pinamimigay nyo na raw ho ang ibang teritoryo ng Pilipinas. Gawa-gawa nila yon, RDR. Kahit kailan hindi ko sinabing may ipamimigay tayong parte ng ating teritoryo. Pero may gumawang isang senador dyan na wag na nating banggitin ang pangalan. Sa kanya lahat nagmula ito. Nakapag-deliver ako ng privilege speech ng dahil lamang doon. Ikinuwento ko kung paano niya in-splice ang isang video na kanyang ginawa upang ipakita niya di umano na ako ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yun. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. Ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin ng West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippines, tayo-tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international. Yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight. Kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, opisyal sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi opisyal yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi pa kilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo? Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo-lalo ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakaupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa. Tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002. Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippine Sea. Opisyal yun, nakadrawing. Opisyal yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates.
Kasi kung wala kang chart na mayroong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa at tatawagin naman nating West Philippine Sea? Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalaban ko lang ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Ibig sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba, maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Meron ding problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo. Maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa'yo, nakadefine na yung West Philippine Sea. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, yung ating EEZ, at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RTR. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Paano yung mahigit na 15? Ang maka-occupy doon ay Vietnamese, China, Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano paano natin i-drawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa'yo, ang daming nagpapaliwanag. Kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Yung iba ay profesor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ng buong bansa? Ibig ba sabihin magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Nakikita na magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan Na Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ang Vietnam. Ngayon, titingnan mo yung mapa ng South China Sea. Sasabihin ng Vietnam, ano pre? Di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine Sea. Nakadrawing na. Kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Anong tsinador? Ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea. At pag ito ay naging opisyal, kahit kailanman, wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, mga naghahanap buhay doon, mga nakatira. Ibig ko sabihin, magiging matatag. Oo. Yung pag-aangkin natin ng bahagi na yun ng karagatan, opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. O yung mga requirements ng ating mga coordinates. Kailangan isinasubmit nyo rito. O sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit daw? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya nga sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty
na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Hindi, may mapa na. At nag-submit na. Oo. Hindi ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa magitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Bakit sasabihin niya na nagsubmit ng Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Ano yung ilang mga regions, asan yung mga probinsya, iba-ibang kulay pa yun eh. Yun ang administrative map. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order na isasubmit mo sa opisina ng United Nations? Hindi, subukan na isubmit yung administrative map kung tatanggapin. Ibig sabihin, kapag nakapag-submit tayo ng mas akma at mas tamang dokumento, doon pa lang gugulong na Re-reviewin kasi ng re-reviewin ng IHO. Kasangkot yun. Merong checklist doon, titingnan niya kung pumasa lahat sa pangangailangan. Wala parang hinatulan na ho kayo ng mga kababayan natin dahil doon sa mga post na kayo daw ho ay ipinamimigay ninyo. Hindi siguro ang mga kababayan natin ang kumatol sa akin. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin sila kung sino-sino sila. Grabe. So hanggang dito na lang ating video. Panoorin nyo na lang ang buong interview sa YouTube channel ni RDR. Ilalagay natin yung link sa baba ng video na ito. So maraming salamat. Para sa akin, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Dapat natin siya pakinggan. Dapat talaga na malagyan ng pangalan yung West Philippine Sea at kilala ng mga tao yung West Philippine Sea. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati sa mga foreigners na may mga sari-sariling mapa sa mundo. So don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.